Ayan, nagsalita na si Manang Aimee. Medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan. Pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni na nagsaan na kahit may peace talk ay mananatili pa rin nila ang mitiin nila, ang goal nila na ipagsak ang pamahalaan. Bakit ganun? Nag-peace talk ka ba? Tama, di ba? Kasi sa totoo lang, matagal nang may peace talk, dati pa yan. Pero anong nangyari sa peace talks? Di ba? Ganun pa rin naman eh. No? Ang dami pa rin nilang pinatay, ang dami pa rin nilang, di ba? Dinamay ng mga inosente. Nangre-recruit pa rin sila. Di ba? Nagpapadami, nagpapalakas sila. And para sa akin mga lords, yung peace talks, pag yan ay talagang pinairal, di ba? Isa yan sa magiging way para mas magpalakas na naman sila eh. Tandaan yung mga lords, ang mga traidor yan, di ba? Ang ahas, kahit anong mangyari, ahas yan. Di ba? Kailan ba sumunod ang mga makakaliwang grupo sa peace talks? Eh may gusto rin silang, di ba? May gusto rin silang mangyari. Eh mahirap pa naman pag ganyan yung ugali, di ba? So, lesson learned na yan dati sa nangyari kay Apulakay. Kaya mga lords, may peace talks man or wala, may plano pa rin talaga yung mga makakaliwang grupo. Kaya mas maganda na sugpuin na lang talaga yan sila. 'Di ba? And so far, no, lalo na yung past administration, marami tayong mga nabalitaan, no, na tawag nito, kumbaga bumalik loob na sa gobyerno, 'di ba? Kumbaga sumurrender na. Andun na tayo eh, no? Andun na sa ganung, 'di ba? Andun na sa ganung pangyayari. 'Di ba? May mga incentives pang ang ginagawa, binibigay ang gobyerno, 'di ba, sa mga magbabalik loob, at dumadami ang mga nagbabalik loob. Kaya sang-ayon ako kay VP Inday Sara, no, sa kanyang sinasabi na mapapahamak lang tayo sa peace talks na yan, and of course kay Manang Aimee.